Kamusta mga kabibip? Andito po ako sa may EDSA at ang oras na po ngayon ay 8:09 ng umaga. Ibig sabihin, kasagsagan pa din po ng rush hour. At sinadya ko talaga na ganitong oras umalis para malaman natin kung ilang oras ba ang aabutin mula dito sa May Cubao hanggang sa Makati. At hindi ko po puputulin ang video na to para kayo po mismo ang humusga kung nagkaroon ba talaga ng improvement ang traffic situation dito sa may EDSA. Siyempre, magkakaroon pa din tayo ng timer at sisimulan po natin yan dito sa may Aurora Underpass. Okay, so timer start na po at nakapasok na tayo sa loob ng underpass. Bali kung papansinin po natin nagkakaroon na ng build ng traffic sa may bandang unahan. Kasi nga po, bukod sa rush hour pa din, naging 2 lanes na lang po dito sa may underpass. Dahil itong leftmost lane na may barrier ay exclusive para sa mga bus na mas kilala sa tawag na EDSA Carousel. Pero kung papansinin din, kahit 2 lanes lang, umuusad pa din po tayo. Compare dati na 3 lanes nga pero mas mabigat ang daloy ng trapiko. Remind ko lang po sa mga oras na to, nasa rush hour po tayo. Hindi ito yung patay na oras lang. Yun, may dumaan na bus. Nakita po ninyo, yung mga sakay po niyan, compare before, mas mabilis na nakakarating sa pupuntahan nila. So, ibig sabihin, hindi lang mga motorista ang nakikinabang, pati mga pasahero. Bali lahat po tayo na dumadaan sa EDSA. Pero don't get me wrong hindi ko po sinasabi na nawala na ang traffic. Kita nyo naman po siguro ngayon, di ba? Pero ang nagustuhan ko dito, mas okay na yung pag-usad compare before. So, ibig sabihin, meron pong improvement. Yun kasi ang gusto natin lahat makita, di ba? Yung magkaroon ng improvement. I'm sure, karamihan sa atin, sasabihin na hindi pa rin ito enough. Kaya naman, hindi pa rin tumitigil ang ating gobyerno para mas magawan pa ng solusyon ang trapiko, lalo dito sa EDSA. So, imbis po na magreklamo, sana paminsan-minsan naman po maka-appreciate din tayo. Yes, hindi pa enough, pero at least may pagbabago at hindi humihinto dito. Okay, so nakalabas na po tayo sa may Aurora Underpass. Next na po ay sa may P. Tuason Underpass.
So medyo mabagal pa din po ang galaw natin, no? Pero ang mahalaga, kahit paunti-unti, umuusad pa din tayo. At mapapansin din po na nandito yung isa sa mga bus stops or stations dito sa may Santolan. Yung overpass po na nakikita natin, dyan po dumadaan ng mga pasahero para makatawid or makapunta rin sa gitna kung nasaan yung mga bus. Okay, so andito na po tayo sa may Santolan flyover. Huwag nga po pala kayong magkakamali na dumaan sa bus lane ha, kahit nakakatukso. Kasi violation po yan. Bali, pagbaba po natin dito, Campo Crame na.
Okay, so nakikita na po natin ang skyline from Ortigas at mukhang uulan pa ata. Okay, bali ito na po yung tatlong way na sinasabi ko kanina. Bali sa may gitna po tayo, padiretso ng EDSA. Kasi sa kaliwa po, papasok na po yan ng Pasig. Sa kanan naman, pwede kang mag-U-turn dyan or papunta rin ng Ortigas Ave or pwedeng pa Green Hills din.
Okay, so ito pong building sa may kanan, yan po ang GA Tower. Parte pa din po yan ng Mandaluyong, pero ibig sabihin, malapit na po tayo sa kanto ng Bonnie Ave. Yun po yung kakanan pababa. And then after po nun, Guadalupe na. Bali Makati na po yun. Ang nakakalipas, pero natatanaw ko na ang Guadalupe Bridge na nagkokonekta sa Mandaluyong at Makati. So from Cubao to Makati, kinakaya na po ng 20 minutes partida, rush hour pa po yan. Ang speed natin 10 to 40 kph lang. Paano na lang kaya pag hindi rush hour? At ang speed mo ay nasa 60. So kanina po, pinakita ko kung anong oras tayo nag-start sa Cubao. Ngayon, ito naman po ang oras sa may Guadalupe, Makati. Patunay na 20 minutes lang siya, rush hour, walang edit, walang pag-cut ng video. Kaya kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo dito or hindi at kung nag-improve ba ang traffic sa EDSA or hindi. Hanggang dito na lang po muna. Sana may nalaman kayo sa video na to. Huwag kalimutang i-like at i-share to at i-follow na ako sa FB page ko. Until next time mga kabip, magabang lang at mag-subscribe.